fairy lights. Hindi ko alam kung gaano kahaba. Parang thumbtacks na may kulay-kulay. Yan na lang yung pangtutusok ko sa bawat kanto para ma-stretch natin yung ano. Dami kong daldal. Gawin na natin. Nabili natin sa Shopee, no? 49 pesos lang kasi to. Hindi to mahal tong ilaw na to. Search nyo, fairy lights. Oh, di ba? Kita nyo yan? Ginebra. Okay, today is packing day. Huling vlog ko bago tayo magbiyahe. Sa susunod na araw, aalis na tayo. Kakarampot na lang talaga na gagawin natin sa ating van. Gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta na ba kayo? Ako okay lang naman. Full of excitement sa ating pag-alis. Kinakabahan kasi hindi tayo nakamotor. Panibagong challenge na naman sa atin. Dahil ngayon sasakyan naman ang gagamitin natin. Expected na natin yan na hindi ganun kabilis ang biyahe natin. Kasi ipit tayo sa traffic sigurado. Hindi tulad ng motor na talagang pwede. Pero sa sasakyan, wala tayong laban pagdating sa traffic. Sana kayanin natin ng 3 days to 4 days nasa Davao Oriental na tayo. Pero ngayong araw, gagawa ko ng project ko para dito sa vlog natin. Lalabas tayo. Ayusin ko lang yung mga minimal na gusto kong ikabit muna sa van. At mag-ready na rin ako ng mga gamit ko at iba mga dadalhin pa. Kasi yung mga nakita nyo pinasok dun sa van is yun lang yung mga kailangan natin sa loob ng van. Pero yung mga damit ko, mga pang personal na gagamitin ko, wala. Yun ang ayusin ko. At nakita ko sa mga YouTube na kapag tubig ang laman ng radiator, kailangan talaga at mas okay talaga na coolant ang ipalit natin. So marami ako nababasa ng mga comments na magastos siya sa gasolina. Though naramdaman ko yun, pero ayoko kasi ikumpara siya sa diesel. Kasi yung L300 namin is diesel. Matipid talaga. Malaki yung makina, malaki yung kaha. Ito kasing si Watod natin, 650cc, maliit ang makina, mabigat ang kaha. Yan ang nagkukos ng magastos sa gasolina. Ngayon, alam mo naman yung mga diskarte kapag sa ganyan. Pag sa traffic, lugi tayo. Pero sa rektahan, doon titipid sa gasolina si Watod. So kailangan natin na medyo mabilis ang takbuhan natin kapag nabiyahe tayo para makatipid tayo sa gasolina. Pero anyways, hindi ko naman pinoproblema sa gasolina. Kailangan ko mag-grind. Kaya nga tayo nag-grind para meron tayong panggastos ba sa buhay natin sa pag-YouTube. So wag nyo nang problemahin yun. Hayaan nyo na lang sa akin. Ako na lang mag-shoulder nung ano na yan, ng problema na yan. Kung magagastos mo siya sa gasolina, meron tayong solusyon para dyan, no? Sipagan lang natin para pag malaki ang kita sa YouTube, kasi hindi naman ako malaki kumita sa YouTube pag malaki yung YouTube, ang kinikita ko sa YouTube, di wala tayong problema sa panggas. So wag nyo i-skip yung ads at supportahan nyo kasi panibagong mundong pinapasok natin. At wala akong ibang nararamdaman ko di sobrang excited sa mundong pinasok natin. Talagang nandito na tayo. So lalabas tayo, nasa bahay lang si Watod, kakabit ko lang yung ilaw, tapos i-ready ni Prisha dito yung mga damit ko para sa biyahe. And then lalabas tayo, papalitan natin ng coolant yung laman ng radiator natin. Okay? Enjoy nyo itong video na to, tapusin nyo hanggang sa dulo. At sa susunod ng video na to, nasa biyahe na tayo. Okay? Rap! Rap! Wala si Rap. Kamustahin naman natin si Spike. Hello Spike. Namimiss ko na ng mga first timers. Yan o, shoutout sa lahat ng mga stickers na nakadikit dito sa box natin. Yan yung mga naging kaibigan natin at naging parte ng ating Philippine look, no? Batod, yun ang asikasuhin natin today. Malabo na talaga ng mata ko pag walang salamin. Grabe. Si Biyaya, si Optimus yun, natutulog na, nasauli na ni Paulo Busa. Sa wakas, binalik na niya. Lahat yun ay joke-joke lang. Hindi naman talaga kami nagpalit ng motor. Palakuhan lang namin yun. Ngayong araw, install tayo ng 3 araw pa Pero
sabi ko nga, kahit yung last day na lang, wala na akong iniintindi para sa van natin kay Watod. Oh, wait lang. Hindi, mamaya na sa ending, ha? Tapos din ito, meron akong announcement. Nay! Lahat ng mga first timers, batiin nyo naman yung nanay ko, oh. Na happy birthday mo. Ang bagong gising lang, eh. Happy birthday. Happy 18th birthday, Nay. 18th. Comment kayo dyan sa comment section, ha? Birthday ni nanay. Actually, kagabi pa. Batiin natin siya sa comment section ng happy birthday. So dito, yun nga pala, ito kasi si Watod, galing to sa isang kumpanya na mga surplus na mga van ng galing Japan. So kilala nyo naman yan kung sino. Dumana ako kanina, sabi ko, palit sana ako ng coolant ka ako sa radiator. Kung makukuha ba agad o antayin ko o i-vlog ko kung paano yung proseso. Medyo hindi pwede. Kasi nga, syempre, invading their premises kasi. Privacy na nila yun. Ba't ako papasok dun para mag-vlog-vlog, di ba? Kailangang iwan si Watod kasi nga, syempre may mga nakapila. Pero makukuha din within this day. So parang hindi ko mai-vlog yung pagpalit ng... Tulungan niyo ako. Hindi pala. Hindi niyo pala ako matutulungan. Panoorin niyo lang ako. Hindi ko na hinihingi na tulungan niyo ako kasi... Paano tayo lalabas dyan sa screen, no? Paano kayo papasok dito? Panoorin nyo lang ako. Diba yung iba naiinis kapag pinapanood lang may ginagawa? Ako, hindi ako maiinis kapag pinapanood nyo ako may ginagawa. I-install ko lang yung fairy lights doon. Kasi wala lang. Napakaliit na bagay na nagpapasaya sa akin na parang syempre sa loob ng van, nagbaban life ka. Kapag gabi, parang masarap, diba? Na meron kang nakikitang maliliit na ilaw sa loob ng sasakyan. Tutulog ka, muni-muni ka ng ganyan. Tapos, habang nag-edit ako, may fairy lights ako sa loob. Simpleng mga bagay-bagay na gagawin natin kay Watod, nakakapagpasaya ba? Nakakapagpasaya. Babaw lang kaligayahan ko, napapaw. Sa totoo lang, namumroblema na ako kung saan ko ipapark yung mga sasakyan. Mga motor ang sikip-sikip na dito sa bahay. Ay! Okay, fairy lights. Hindi ko alam kung gaano kahaba. Ito, kung ilang metro to. Mali pa nga yung na-order ko sa Shopee kasi gusto ko sana USB para na i-connect ko na lang sa power station natin. Mali. 3 pa nabili ko. Yung isa binigay ko na kay Hana pang nasa computer room niya. Di bibili ako ng battery na rechargeable. Siguro kahit hindi na rechargeable, no? Kasi hindi naman to babad eh. Saglit lang to gagamitin eh. So, sige. Dagdag gastos, mabili pang battery. Tapos ito, kailangan natin ng double-sided tape para dito at ididikit natin ito somewhere sa mga sulok-sulok ng van. Tapos ito, nadala ako dito ng Marlboro. Diyos. Ang laman niyan, mga pin. Parang thumbtacks na may kulay-kulay. Yan na lang yung pangtutusok ko sa bawat kanto para ma-stretch natin yung ano. Dami kong daldal! Gawin na natin! Yan yung itsura, wala pang kaayos-ayos. Pero so far, wala naman na tayong gagawin dyan. Ganyan na yan. Kubuyan naman tayo. Hindi tayo mag-iinarte dito sa loob ng van na to. Dito lalagyan natin yung ilaw na nakastretch dyan hanggang dun sa paligid. Kung saan naabutin ng dalawang ng dalawang fairy lights na to. Hindi ko kasi alam kung dito ba ako uulo matulog or something dun. Medyo masakit sa likuran eh. Kaso sabi ko nga, ito magiging bahay natin eh. So, iwasan natin magreklamo. Yan. Baba muna natin to. Shoutout Power Kalan. Sponsored ng mga kagamitan. At syempre, shoutout din sa Blue Yeti. Mag-install tayo ng fairy lights dito. Bahala na kung anong kakalabasan nito. Pero gawin na natin to. Mukha siyang mahabang-haba. Ang haba nito. So gusto kong ikabit ito somewhere dito. Para nasi-switch ba?
talaga. Promise. Parang kukulangan yung mga pins ko. Piling ko sa sobra to. Ang ginagawa ko. Mga pins. Okay lang. Okay. Dapat pala hindi ko binanat na banat, no? Medyo naglalaro ng ganyan yung... Adjust natin mamaya. Sige. Kung saan ang haba na. Dapat pala, inuna ko munang idikit ito dito. Gusto ko dito na lang. Yan, diyan ko siya ilalagay. Or siguro nakaganyan. Or ganito. O ganyan. Siguro ganyan. Hindi kasi ito nabubuksan naman to eh. Tsaka ganyan para walang istorbo dito. Pag ganyan na lang. Tapos ito yung wire. Banat ulit sa unahan. Ito unahin natin. Tapos luluwagin natin dun. Hindi naman tayo nagmamadali. Wala tayong minamadaling oras. Buong araw ko si watod lang ang atubagin ko. Double sided tape tayo para magandang kapit ba. Kapit na kapit. Kahit hindi pinipilit. Ito. Sana lumamig ang panahon, no? Buo naman ang loob ko na nakakatulog ako dito na maayos. Ang kalaban ko lang dito kapag hindi pa rin lumamig ang panahon, though ulan pa rin naman ang ulan, mainit. Mukhang ang unang nababadya na ipapagawa ko dito, hindi yung solar, yung exhaust dito sa bubong. Or dito. Tignan natin. Kung hindi ko na talaga kaya yung init, di palagyan natin ng exhaust. Dito natin siya ilalagay. Okay. Dito sumabit. Yan. Tapos, itong wire is pag ganyan na lang, no? Or pag ganon. Pabalik na. O siya, sige, gawin ko muna. Luluwagan ko ulit. Ambot. Dapat pala. Sige. Nagawa ko ng paraan. Pangit lang yan sa araw. Pero pag umilaw na yun sa gabi, nakaka-relax yan. Tapos dito straight. Gawin to doon. Hanggang sa dito. Kasi gusto ko kasi siyang gawing parang kwarto na yung buong pangarang ganon umiilaw sa bawat gilid. So siguro magdadagdag na lang ako ng mga konting pins doon. Pero sa huli, ayos lang din naman. Hala na. Ginagawa ko. Kapitan natin yung isa. So in total, kailangan ko ng 6 na batteries. Yung batteries mo na AA pag binili mo, 4 eh. Diba? 2 pares. Ito, 3 lang. So may extra ako ng 2. Pwede naman, matagal naman maubos yan. Hindi naman malakas sa battery tong ganitong ilaw. Kasi kapag nag-edit ako, dim light lang naman talaga ang ilaw ko kapag nag-edit. Ayoko ng sobrang liwanag eh. Tsaka nakaka-relax talaga itong mga fairy lights. Kung mahilig talaga kayo manood ng mga camping, ito yung pinang-iilaw sa loob ng tent. Dito tayo nakatira eh. Hindi naman tayo, bihira lang tayo magte-tent niyan. So dito natin gagawin ito, ba? Kanya-kanyang trip yan, diba? Ito pa rin lalagay itong isa. Taray. So ito, pag pinindot ko, mabubuksan, diba? Sideways ba sila? Sana hindi ko masira ito. Oy! Yan, nagagawa ng 50 pesos na ilaw sa Shopee. Okay, yun. Tapos yung isa, tulak pa ganon. Tapos tulak pa ganon. Yung switch niya nandito at yung switch niya nandun. Okay, diba? Tapos ito ay ipapatawid ko rin doon. Na kung ano yung same ng unat dito is ganon din yung unat ng gagawin ko dito. Para dun sa dulo, magtagpo sila. Adjust ko pa to kapag gabi at umiilaw. Saka ko siya adjust kasi hindi natin alam kung ano yung itsura talaga nito pag umiilaw eh. Araw pa naman, wala pa akong battery. Basta, i-adjust natin yan hanggang sa maging perfect. Para lang naman sa pagtulog yan, sa gabi lang naman yan. Pero syempre dapat nice and clean, di ba?
lang. Last two. Mukhang magkapasya lahat ah. Check natin. Sayang walang battery. So ma-appreciate nyo yan kapag may battery tayo tsaka binuksan na rin sa gabi. Siyempre, unang bukas yan, mapapanood nyo. Makikita nyo. Yan ang magsisilbing ilaw ko dito sa loob kapag nag-edit ako ng vlogs ko dito sa loob ni Watod. Yun na lang bibiling ko. 6 na batteries. And then all goods naman lahat-lahat. Yung mga ibang camping gears ko, yung mga cookwares ko, kompleto na kasi lahat-lahat yan. Yung mga gadgets, yung mga gagamitin ko sa vlogging na mga lahat-lahat, kailangan kong ilagay dito. Kulang pa yung mga nakita nyo, pero saksa ko na lang kaysa ka na yun. Tapos toiletries, and then mga damit ko na. Tent, baon-baon din natin dapat. Nakita ko yung battery, andito pala. Teka, testing natin. Ayun oh, 4 lang oh. 6 to. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ay hindi. Pwede pala akong bumili ng... Di ba mayroong dalawahan lang nito? Di ba? Di ba? Tapos, defective pala yung ano, no? Yung nabili natin sa Shopee, no? 49 pesos lang kasi to. Hindi to mahal tong ilaw na to. Search nyo. Fairy lights. Ah! Oh, di ba? Kita nyo yan? Oh... Oh. Boom, mula dito hanggang dito meron. Pwede bang patayin muna yung araw? Ayun, natutuwa ako. Mula dyan hanggang dun sa likuran yan. O isipin nyo kapag gabi yan ha. Tapos dito rin naman sa kabila. Tika lang, testing din natin. Ilipat din natin. Para talaga akong bata. Para ako nagbabahay-bahayan. Pero ganun naman talaga yun, di ba? Kanya-kanya tayong trip sa paghanap ng kung saan tayo magiging masaya, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi lahat ng bagay na pwede magpasaya sa tao nabibili ng mahal o yung mga mamahalin. Yung mga 49 pesos lang. Eh, yun o. Ha? Yan yung kaliwa. Ay, ito yung kanan. Eh, Japan to, di ba? So, ito yung kaliwa. Ito yung dapat pala, pinagbaligtad ko rin to para Japan na Japan, no? Yung dito ko sa kanan, para sa kaliwa. Hindi ko naisip eh. Gusto ko talagang maging hapon. So ang mangyayari, magdudugtong yan mula dito hanggang doon sa dulo. Tapos pag nalagyan ko na rin yung battery ito, meron dito. Tapos ganyan na yung magiging ilaw dito sa loob ni Watod. Okay? So okay na yan. Tig-dalawa muna sila para dalawa na lang yung battery. Mamaya na, kabit ko muna lahat. Kulang na lang akong 2 battery. Tara na, ihatid na natin ito sa gagawa ng radiator para matapos ang vlog natin. Ito pala merong isang sticker. Kaso nag-iisa lang yan. Eh, okay lang to. Okay na yan? Oo. Okay, all goods na. Sige bro, thank you ha. Okay, thank you. Salamat. Hindi naman daw kailangan pala palitan lahat ng... Hindi naman pala kailangan lahat coolant ang ilalagay. Pero sa mga nakita ko kasi sa YouTube, yung mga taga Mindanao, mga taga Davao, mga taga Cebu, yan yung mga talagang ano talaga sila sa pagdating sa ganitong klaseng sasakyan eh. Kumbaga hype doon sa mga lugar. Hype yun, hype sa kanila. Mga hype. Mga hype talaga sa lugar nila yung ganitong klaseng mga minivans. Ngayon yung iba nagpapalit ng coolant lahat, nakikita ko. Pero kasing tubig na hinahaluan ng coolant. Pero yung gagamitin natin is hindi na kailangan ng tubig kasi anong tawag ba dito? Ito nga pala yung ginagamit ko, Kobe Super Coolant. Pang motor to, pero di ba ang motor may radiator? Radiator din yon. So tinanong ko muna yung boss ko, shoutout kay Sir Jordan, sa mga lahat ng mga taga Kobe dyan. Ay tinanong ko to sa kanya. Sabi ko, Sir Jordan, pwede bang gamitin yung coolant
ng Kobe para sa minivan. Sabi niya, bakit naman hindi? So ito gagamitin ko. So pwede naman pala. Tumalsik yung dito ko. Hanap na lang tayo. Sa Shopee meron. Okay. Okay. Eh ano na, ganun talaga. May butas dito, ang but. Nawala yung... Sige lang. Ayan yung ano, yung lagayan ng ano, coolant. Apo. Reservoir nga po. Pero yan may laman yan, wala. Wala po. Pure tubig lang. Ah, pure tubig. Kasya ba to lahat dyan ilagay? Kasya naman sir. Dapat ba puno? Hindi. Ah, hanggang dito, sa full. Opo, yan po. Oh, ito na, ito, yan talaga bro. Kobe tayo, Kobe. Hindi ko alam kung saan tumalsik kaya. Saan kaya tumalsik yun? Malamang sa mga lubak-lubak no? Oo. Dapat- Sa malapot lang kasi yan sir. Dapat pala dito inaano ko to. So, wag tayo baka ito tumalsik din to. Lagyan ko nga ito ng mga tape dito, yung mga ano. Sakto ba siya sa pool, bro? Tama na sir. Tama lang. Apo. So, ganito bro. First time ko kasi ibabiyaya ito ng malayo. Manila to Davao. Kaya? Kaya sir. Kaya. Oo. Kasi importante talaga check sa tubig, preno, kung magbabawas ba ng fluid. Dapat puno lagi. Apo. Kasi importante yung preno natin, saka yung coolant. So, habang kinakabit ni Sir, ito yung ginamit natin ha. Sa mga naka minivans dyan. Kobe Super Coolant Motorizing Heat Dissipation Rate at high temperature. So, medyo malayo sa mapoproteksyon na tayo sa overheat. Water moisture. So, ibig sabihin, water moisture bro, ibig sabihin, hindi siya naghahalo sa tubig. Ay, hindi, maghahalo siya po. Ay, naghahalo pala, hindi baliktad. At heat transfer. So, ayan. Sakto pala yung ganito kalaki para sa isa sa radiator ng mga motor. Kasya sa dun sa anong tawag dyan bro? Sa reservoir ano? Reservoir po. Reservoir? Apo, ng radiator. Radiator. Alright, yung may natutunan tayo. Baon pa tayo ng ganito sa biyahe. Kobe Super Coolant. Ngayon lang ako nagagamit nito. Grabe. So goods na yan bro? Ayun sir. Pag umilaw yun, ibig sabihin nag-overheat. Opo. Yung kulay apple green po, yun po yung sa lamig ng makina. Unang andar pa lang. Okay. Pag nagkulay H yun, ibig sabihin na high na yung kulay pula. Anong dapat kong gawin? Hinto? Hinto po tayo, tapos tignan po natin yung reservoir kasi lalabas yung tubig doon. Oo. Lalabas yung tubig dito sir. Ito yung singawan niya po. Ng tubig, ito. Pag uminit na kasi ng sobra siya po, dito siya lalabas yung tubig. Pag once na hindi siya uminit na hindi po nag-operate yung unit natin, kukuha siya dito ng lamig, ahalo dito sa radiator po. Nag-iikot-ikot lang po yung tubig. Paikot-ikot lang. Hanggang ano siya, ma-mix na po ng tubig. Ito yung sa ano no, para sa mga wipers. Opo, wiper. Tubig. Maganda to pag mayroon kang joy, ilagay mo. Haluan ko. Opo, para... Sige. Hindi pwede puro joy no? Pwede naman sir. Purong-puro? Opo. Uy! Ay, ano yun? Kala ko yung joy na... Oy! Andito pala si Paolo Tomenes! Halika muna dito. Shoutout kay Paolo Tomenes. Ay, sabi mo, what's up mga boss? Ay, what's up mga boss? What's up mga boss? Anong balita sa inyo? Ay, what's up mga boss? Nandito ka, anong ginagawa mo dito? Excited ka na? Kahit ako rin eh, kasi makikita na natin buong ilaw eh. Akin na, nakikabit ko na yung isang battery. Okay, game? Ready ka na? Oo naman. Okay, kung sa kabila. Okay. Sabay tayo ha. 1, 2, 3. Happy, happy! Happy, ang ganda! Hindi pwede. Hati tayo ng responsibilidad sa buhay.